Binabati ko ang lahat ng isang magandang araw. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Ramil ng Isabela. Bago lang din ako dito. Nirekomenda lang sa akin ng kaibigan ko na nakapagpadala na rin ng kwento dito, itong channel ninyo, Sir Dan. Nagustuhan ko naman ang pakikinig. At ngayon, ako naman yung magkukwento. Nangyari ito noong ako ay 14 pa lang na taong gulang. Dito nga sa probinsya namin, sa Isabela. Yung barangay namin ay isa nga sa mga liblib pang baryo sa probinsya namin ng mga panahong yon. Yung tipong hindi pa gaano karami ang nakatira at marami ring mga parte na talagang may kasukalan ng mga gubat. Yung mga bahay ay hindi pa magkakadikit. At katunayan, merong 1 o 2 taon pa lang yata noon mula nung maabutan kami ng linya ng kuryente. Nahuli kasi kami noon dahil na rin sa pagkaliblib ng barangay namin. Ayos rin naman dahil ang dami na ring agyo ng bahay namin sa araw-araw na paggamit ng lampara o kandila. Kaya sa wakas ay lumiwanag din yung mga bahay sa baryo namin. Kasama pa kami noon sa mga libreng nabigyan ng lahat ng pangangailangan para makabitan ng kuryente. Kaya hindi talaga kami gumastos. Nga pala, 2 lang kaming magkapatid. Ako at yung ate Myla ko. Mga 5 taon din yung agwat namin. Dahil matagal nga bago siya nasundan. Bale, ako na yung bunso. Nagsimula ang lahat noong tumigil sa pag-aaral yung ate Myla ko. Hindi na kasi kinaya ng mga magulang ko na pag-aralin pa siya sa kolehiyo. Dahil na rin sa hirap ng buhay. Ang sabi nila nanay noon, tumigil lang muna si ate kahit mga 1 o 2 taon para makapag-ipon muna yung mga magulang ko. Makakatulong rin muna siya kila nanay para din kapag okay na ay makakabalik siya sa pag-aaral. Pero hindi yun nagustuhan ni ate Myla. Mabait itong si ate at talagang masunurin. Pero mula nung pinahinto ito sa kanyang pag-aaral, bigla na lang siyang nagbago. Nagrebelde ito sa mga magulang namin dahil nga sa kanyang pagkadismaya na hindi siya makapag-aral habang yung ilan sa kanyang mga kaibigan ay tumuloy pa rin. Nagsimulang uminom yung ate ko noon at nagnobyo. Namroblema talaga si nanay noon sa kanya hanggang sa umabot na lang sa punto na magwala yung tatay ko nang malaman itong nagdadalang tao na yung ate Myla ko. Nabuntis na nga ng kanyang nobyo na agad namang umalis papuntang Maynila nung mabalitaan nga niya ang nangyari. Galit na galit yung tatay ko noon na pinuntahan pa nga niya yung pamilya ng lalaki. Pero ano pang magagawa nila dahil nakalis na nga rin yung lalaki. Iyak nang iyak yung ate ko noon. Ilang ulit niyang sinubukang tapusin ang kanyang buhay. Pero maswerte na lang at naaabutan ito lagi. Yung huling subok nito, ako pa mismo ang pumigil sa kanyang pagbibigti. Doon na nga ito kinausap ng mga kamag-anak rin namin. Pinayuhan siya at sinabi ng mga ito na tutulong sila kung maipanganak na nga yung bata. Dahil doon ay medyo bumuti naman ang lagay ng ate ko at parang bumalik na rin ito sa dati niyang ugali. Lumipas yung mga buwan at mabilis na ngang lumaki yung tiyan ni ate. Inaalagaan naman din niya ang kanyang sarili. Kaya excited na rin ako noon na magkaroon ng pamangkin. Dumating ang gabi na manganganak na nga talaga yung ate ko. Agad akong tumakbo papunta kila Aling Maylin, yung kumadrona sa baryo namin, at sinabi ko ngang manganganak na nga yung ate ko. Agad rin namang pumunta yung kumadrona. Nasa labas lang ako ng bahay noon habang kinakabahan din dahil naririnig kong nahihirapan yung ate ko sa kanyang panganganak. Ayoko lang talagang pumasok ng bahay noon. Kahit nandoon din naman sa may kusina yung tatay ko. Sobrang close lang namin ng ate ko.
na kinakabahan talaga ako sa mga naririnig ko. Unang karanasan ito ng ate ko na mga anak. Kaya naririnig ko talagang nahihirapan ito. Habang nasa labas nga ako at nangyayari ang lahat ng iyon, napansin kong nagliparan ng mga ibon sa puno ng santol sa may likod ng bahay namin. Tipong may kung anong dumating o humapon doon na natakot nga yung ibang mga ibon. Nagtaka ako syempre, pero madilim rin kaya hindi ko rin alam kung ano bang nandoon. Pumasok ako ng bahay para kumuha ng flashlight. Pagpasok ko at pinailaw ko ngayon pero wala na yung baterya. Wala rin kaming natirang ibang baterya kaya yung sulo na lang yung kinuha ko at sinindihan. "Aanin mo ba yan?" Tanong ng tatay ko noon na halatang medyo kinakabahan din sa panganganak ni ate. Wala po tay, meron lang akong titignan sa labas." Sabi ko naman noon. Hindi ko na nga sinabi na nagtataka lang ako kung anong mayroon doon sa puno ng santol at baka makadagdag pa yon sa iisipin ng tatay ko. Lumabas nga ako dala-dala ang sulo. At lumapit ako doon sa may likod banda ng bahay dahil nandoon nga yung puno. Medyo may kataasan yon kaya inangat ko ng kamay ko yung sulo habang pilit kong tinitignan kung ano nga ba yung nasa itaas. Parang may nakikita akong kung anong nakahapon doon na may kalakihan. Pero hindi lang talaga maabot ng ilaw ng sulo dahil nasa taas talaga yon. Kaya hindi rin talaga ako sigurado. Pupulot na sana ako ng bato para batuhin yung nasa itaas. Nung bigla ko namang narinig na nanganak na raw si ate. Lumabas na raw yung bata. Yun yung narinig ko sa kumadrona at kay nanay. At bigla na ring tumigil sa pagsigaw si ate sa kanyang panganganak. Kaya binitawan ko na lang yung mga bato at naglakad na nga ako pabalik sa loob. Ngunit yung sunod kong narinig ay ang tanong ni nanay kung bakit hindi raw umiiyak ang sanggol. Narinig ko pa yung tunog ng pagpalo sa sanggol sa kanyang puwet. Dahil 'di ba pinapalo yan para umiyak. Pero wala talaga. Walang umiiyak. Hindi na ako tumuloy sa pagpasok sa kwarto kung nasaan nanganganak yung ate ko noon. Nalungkot na lang ako agad. Imbis na iyak ng sanggol yung aming marinig, ay yung pag-iyak na lang ni ate at ng nanay ko. Hindi na raw humihinga yung bata. Ginawan pa ng paraan ng kumadrona kasi syempre meron din itong mga nalalaman. Pero wala rin siyang nagawa. Hindi rin naman namin madala sa ospital para baka maisalba pa. Dahil sa ganong oras sa baryo namin, wala rin kaming masasakyan. At alam din namin na sobrang layo pa ng ospital. Pagpasok ko nga sa loob, nag-iiyakan na sila. Nakita ko yung sanggol at iba na nga po yung kulay nun. Parang nangingitim ang katawan nun na halatang wala nang ang buhay. Hirap na hirap din si ate at talagang natagalan kaya hindi na nga nabuhay pa yung bata. Lungkot na lungkot ako noon kaya lumabas na lang ako ulit ng bahay. Akala ko noon magkakapamangkin na ako pero namatay pa. Hanggang sa pumunta nga ako sa likod ng bahay para sana umihi sandali. Ngunit nagtaka ako nung bigla kong nakita doon si Lolo Pidjo. Itong si Lolo Pidjo ay kapatid ng yumao ko ng lolo. "Bakit kayo nandyan, Lo?" Tanong ko noon. Wala. Balita ko kasi manganganak na yung ate mo kaya pumunta ako dito." Sabi naman ito. Pero hindi naman yon yung pinagtatakan ko Ang akin lang, bakit pa siya doon dumaan? Magubat na sa parteng yon sa may likod ng bahay namin. At wala talagang daanan doon. Mas lalong hindi ito dapat dumaan doon kung galing nga ito sa kanilang bahay.
Doon pa siya lumabas banda sa may puno ng santol na sinasabi ko kanina. Nagtaka ako noon pero naglakad na ito papasok ng bahay. Hindi man lang ako nakapagmano sa pagkabigla ko nga sa pagdating nito. Itong si Lolo Pidyo ay parang yung pinakamatanda na sa aming mga kamag-anak. Kaya nire-respeto talaga namin ito. Lalo at patay na rin si Lola at Lolo ng mga panahong ito. Pagpasok ni Lolo Pidyo sa bahay namin ay parang hindi man lang ito nagulat na patay na yung bata. Katunayan, wala itong reaksyon na parang alam na nga talaga nito na ganon yung mangyayari. Kaya hindi ko inaalis ang aking paningin sa kanya. Nung nakatalikod sila nanay, nakita ko itong ngumiti. Habang nakatuon ang kanyang tingin doon sa patay na sanggol. Kinilabutan ako nung gawin niya iyon na parang may masama itong binabalak. Yung matindi pa po doon. Nung napag-usapan namin na ilibing na lang agad kinabukasan yung bata, nagbolontaryo pa ito na siya raw yung maglilibing. Alam niyo po kasi noong araw, ang layo talaga ng sementeryo sa lugar namin. Wala pa talagang malapit na sementeryo kaya nakakalungkot man. Marami talaga sa mga taong namatay sa baryo namin noon. Inililibing na lang namin mismo. Ginagawa na lang din ng kabaong kahit papaano. At hinuhukaya na lang ng may kalaliman at nililibing. Yung iba nga sa may likod na lang ng bahay nila. Hindi lahat pero maraming gumagawa nun, lalo sa kahirapan din ng buhay. At sa layo pa ng sementeryo na magbabayad ka din muna bago mo mailibing ang patay doon. Yung isang anak nitong si Lolo Pidyo ay namatayan din daw ng sanggol noon, kaya doon din daw niya ililibing sa pinaglibingan din nila. Na parang hindi na rin sila nakapag-isipan ng maayos dahil nga sa kalungkutan sa nangyari. Ako naman ay patuloy lang na nagduda. Kinabukasan, mga alas 5 pa lang ng umaga, kinuha na nga ni Lolo Pidyo yung katawan ng sanggol. At siya na nga raw yung bahala. Sabi ni tatay noon, sasama daw siya sa paglibing. Pero nung sinabi ni Lolo Pidyo na wag na, ay pumayag rin agad yung tatay ko na parang sunod-sunuran na lang sila sa matanda. Sinundan ko po siya noon. Dumaan lamang ako sa bintana ng bahay namin. At doon ko na nga nakita ang kahindik-hindik na pangyayari. Imbis na ilibing, iba yung ginawa ni Lolo Pidyo. Pasintabi sa mga kumakain dyan. Kitang-kita ko po, Sir Dan, na kahit patay na yung sanggol, ikinagulat ko ng labis nung kainin yon ni Lolo Pidyo. Hinain po niya yon. Nandidiri pa rin ako kapag naaalala ko. Madilim-dilim pa pero mga alas 5 ng umaga. Medyo maliwanag na rin kahit papano kaya kitang-kita ko. Punong-puno na ng dugo ang bunganga ni Lolo Pidyo. Habang ako naman, naiiyak na sa takot at katunayan, gusto ko na nga ring tumakbo. Ang hindi ko lang alam, nalaman pala agad nila tatay na lumabas ako ng bahay. Kaya naisip agad nila na baka sumunod ako kay Lolo Pidyo. Kaya umalis nga rin yung tatay ko para puntahan ako. Tuwing umaalis yung tatay ko, nakasanayan na po nito na magsukbit ng itak sa kanyang tagiliran. Ganun talagang matatanda noon eh. Habang pigil hininga pala akong nanunood at talagang kinikilabutan na sa mga nakikita ko. Dumating din pala doon yung tatay ko at naabutan pa niya iyon. Nagulat na lang ako noon nung may biglang lumapit kay Lolo Pidyo. Walang iba kundi yung tatay ko. At galit na galit po ito sa matanda. Binunot niya ang kanyang itak at tinagayong matanda sa may balikat nito. Parang nandilim na rin yung paningin ng tatay ko noon eh.
Doon na nga rin lumabas ang asawa at dalawang anak ni Lolo Picho nang marinig nilang mga sigawan. Inawat nila yung tatay ko habang gulat na gulat din sila sa kanilang naabutan. Puno pa ng dugo ang bunganga ng matanda habang nagdurugo din ang kanyang balikat. Niyakap ko agad yung tatay ko noon. Mabuti na lang at walang ibang mga bahay doon banda. Kaya siguro kampante din si Lolo Picho sa kanyang ginawa. O baka dahil hindi na siya makapagpigil. Hindi ko na sasabihin kung ano yung sitwasyon ng kawawang sanggol nung tignan ko yon. Malamang yung matanda din ang dahilan kung bakit patay na yon nung may labas yun ni Ate Myla. Baka matagal na nga rin niyang inaaswang. Kumalma naman yung tatay ko noon. Nilayo agad nila doon si Lolo Picho. Nilibing pa rin ng tatay ko yung sanggol habang umiiyak. Halos lumuhod na nga yung asawa at mga anak ni Lolo Picho noon sa pakikiusap kay tatay na wag na sana niyang ipakalat pa. Maging sila daw nagulat din pero pamilya nila si Lolo Picho. Pamilya din naman namin kung tutuusin. Pero ang sabi nila, dadalhin na lang daw nila ito sa isa pang anak ni Lolo Picho sa Mindanao. Para wala na raw gulo. Pumayag na lang din yung tatay ko noon. Marami pa munang kaguluhan noon. At pabalik-balik pa yung mga anak ni Lolo Picho sa bahay namin bago nga kami nagkasundo. At tulad ng napag-usapan, umalis si Lolo Picho sa lugar namin. Yung sugat niya sa balikat, hindi naman siya napuruhan noon. Malamang ay meron pang konting pag-aalangan kay tatay nung tinaga niya ito. Kasi kung wala, baka sa leg na agad niya tinagayon eh. Tahimik naman yung buhay namin kahit masakit ang mga nangyari. Mula nung wala na nga doon sa lugar, yung matanda. Mahirap tanggapin yon pero nagawa namin sa tagal na rin ng panahon. Dito ko na rin siguro ito tatapusin at maraming salamat. Elena nga pala ng Iloilo. Ngayon lang ako naglakas loob na magpadala ng kwento. Kahit matagal na rin akong nakikinig. Taong 2004, nagtrabaho ako noon sa isang lending company. Bale, naatasan akong maging kolektor sa isang baryo. Medyo may pagkaliblib na baryo po ito. Pero dahil medyo marami namang mangungutang doon, ako nga yung pinadala bilang taga-kolekta. Simple lang naman yung trabaho. Bawat linggo, may meeting kami ng mga mangungutang kung saan doon ko po kinokolekta at nililista ang kanilang mga bayad. Weekly kasi yung bayaran. Medyo stricto noon yung kumpanya namin na hindi ko na nga rin babanggitin pa. Ito kasi yung mga panahong bagong simula pa lamang ang mga ganitong pautang sa mga baryo-baryo. Kaya meron talagang nakatalaga sa bawat baryong aming pinupuntahan. Nagkataon na sa baryo kung saan ako naka-assign, medyo pamilyar naman ako. Yun ay dahil 2 barangay lang din ang layo nito mula sa barangay kung saan nga ako lumaki at nakatira. Pero nung kabataan ko, hindi naman kami masyadong pinapayagan na pumunta sa baryong ito dahil nga sa kanyang reputasyon. Medyo sikat kasi yung baryo na marami daw mga nakatirang aswang. Pero nung tumanda na nga ako at nagtrabaho na, baliwala na lang rin sa akin yon. Minsan inaabot rin ako ng gabi. Lalo kapag meron pa akong hinihintay na makapag-abot ng kanilang bayad. Minsan kasi nade-delay dahil nga hinahanapan pa nila ng paraan. Hindi talaga ako pwedeng umalis hanggat hindi na ako kumpleto. Sinusundo naman ako ng asawa ko noon. Dahil nga meron na rin kaming cellphone noon. Bigay lang din sa amin ng mga kamag-anak ng asawa ko na nasa Amerika. Yun bang mga Nokia na ang bibigat pero matibay? Ganon po yung gamit namin noon. Naglalakad lang ako papunta sa may waiting shed sa labasan banda ng baryo. Dahil doon nga merong signal.
Doon po kasi sa lugar kung saan kami nagbi-meeting at nagkakabayaran, wala talagang signal pa. Kung minsan naman, kusa naman akong sinusundo at inaantay ng asawa ko dahil meron naman kaming motor. Pinaliwanag ko lang muna yung baryo at yung mga nangyayari sa trabaho para alam nga ninyo yung pinagmulan at mas maintindihan ninyo yung kwento. Isang araw, pumunta ako sa baryo gaya ng normal na nangyayari. Araw po kasi yon kung kailan dapat maningil na ako. Bandang hapon ako lagi pumupunta dahil 2 PM naman yung meeting namin na napagkasunduan. Siyempre, tinanong ko rin muna yung mga taga doon kung anong oras ba sila komportable. Para ganong oras na lang po lagi yung meeting namin. Nagkabayaran na at nagkalistahan noon at lumipas na nga rin yung mga 2 oras nung mapansin ko na merong isang taga doon na hindi sumipot. Tinanong ko sila kung bakit hindi ito pumunta at kailangan nga sanang kompleto talaga yung bayad. Siyempre, hindi naman sila makakarinyo ng utang kung hindi nila muna bayaran. At noong araw, damay-damay rin. Kaya kung merong isang hindi disiplinado sa pagbayad ng utang, madadamay rin yung iba. Matatagalan din silang makautang ulit. Yung hindi sumipot sa meeting, tawagin po nating Aling Chona. Medyo maedad na rin po ito. Kaya naisip ko na baka meron lang mahalagang ginawa kaya hindi pa nakakarating. Inantay pa namin ng mga 30 minutos pero wala talaga. Kaya yung ginawa ko, nakiusap ako sa isang taga doon na puntahan na sa bahay nila si Aling Chona at sabihin kailangan ko talagang makolekta ang bayad niya o kahit sumipot man lang siya doon para makapagpaliwanag at malaman ko ang dahilan. Baka matulungan ko pa kasi at syempre ginagawa ko lang din yung trabaho ko. Pinuntahan ngayon at sinabi na rin na kahit pumunta lang siya para magpaliwanag sa akin at baka matulungan ko nga. Pero yung sabi ng pinapunta ko, ayaw daw talaga nitong sumama at pinapasabi lang daw nito sa akin na wala siyang pangbayad at wag ko na raw siyang antayin na pumunta pa doon. Siyempre ako naman, na problema din dahil mahigpit nga rin yung kumpanya. Willing pa sana yung iba na abonohan muna yung kay Aling Chona. Pero dahil nga sa pinakita nitong katigasan ng ulo, na ayaw talaga niyang sumipot, medyo nawalan din ng gana yung iba na gusto pa man sana ding tumulong. Lagpas 5:00 na nga noon, nung gusto ko na sanang umalis na para sa sunod na lang na linggo ayusin yung problema. Pero nagulat kami nung pumunta doon si Aling Chona kasama ang kanyang asawa at pinagmumura po nila ako. Talagang sila pa yung galit at ang sigurista ko raw masyado. Samantalang aalis na nga rin sana ako. Hindi ko lang rin maintindihan dahil gusto ko lang naman sanang pumunta siya para nga makapagpaliwanag at baka matulungan pa nga namin. Kaya inawat kami noon at talagang umabot pa sa barangay. Nagkaliwanagan naman pero yung mga tingin ng mag-asawa sa akin talagang iba na. Yung tipong alam mong kahit nagkaliwanagan na, nandoon pa rin yung kanilang galit. Medyo padilim na nung naglalakad na nga ako papunta sa may waiting shed pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Mag-isa lang ako noon. Habang naglalakad, bigla-bigla na lang akong kinilabutan na hindi ko nga alam kung bakit. Nagtayuan lang yung mga balahibo ko. Ilang sandali pa, parang may sumusunod sa aking likuran. Nararamdaman ko lang na parang may naglalakad. Makailang ulit kong nilingon pero wala naman eh. Medyo masukal pa naman sa magkabilang gilid ng daan dahil puro nga mga punong kahoy at makakapal na mga damuhan. May tao ba dyan? Sigaw ko po noon. Pero wala namang sumagot. Tanging huni lang ng mga kuliglig yung naririnig ko noon. Nagmadali na lang akong makaabot na sa may waiting shed. Pagdating ko doon, nag-text na ako agad sa asawa ko. Pero meron akong biglang narinig na parang nag-aangil.
Merong ilang mga motor na dumadaan kaya nawawala-wala yon. Ngunit kinilabutan na talaga ako. Dahil doon nga sa may likod mismo ng waiting shed. Yung naririnig kong umaangil, Sir Dan. Alam ko talagang kakaiba na. Sakto naman. Na nakita ko na sa hindi kalayuan, merong paparating ulit na motor. Sa tunog nun, alam ko talagang yung asawa ko na yon. May kalumaan na kasi yung ginagamit naming motor na talagang kahit malayo, alam ko agad kung sino yung paparating. Mukhang hindi na nga niya ako inantay na mag-text at nagkusa na nga ito na sunduin ako. Sanay na rin kasi siya na ginagabi ako minsan kaya alam na rin niya at kusa na lang din siyang pumupunta minsan. Ako na mismo noon ang umalis na sa may waiting shed at halos patakbo ko ng sinalubong yung asawa ko. Paglapit ko sa kanya, agad na nga akong umangkas. Bakit ka namumutla? Tanong pa ng asawa ko noon dahil napansin nga niya na parang natatakot ako. Hindi ako sumagot. Pero nung nilingon ko na doon banda sa may waiting shed, may nakita akong isang hayop na lumabas sa may damuhan at nakatingin sa amin habang papalayo na nga kami. Pag-uwi ng bahay, sinabi ko yon sa asawa ko. At tawa po ito ng tawa. Baka napraning lang daw ako. Naayos naman na daw sa barangay at kung ano-ano pa rin daw yung pinag-iisip ko. Na may mga aswang-aswang pangaraw akong nalalaman. Nung sumunod po na linggo pagbalik ko doon, hindi na naman po sumipot si Aling Chona sa meeting namin. At meron ding dalawa pang nagpapaantay daw dahil inaasikaso pa raw nila ang kanilang pangbayad. Okay lang naman sa akin yung iba dahil nagpapaantay lang at naghahanap naman ng paraan. Pero nadismaya na nga talaga ako kay Aling Chona. Dapat nga nandun na siya dahil 2 linggo na yung dapat niyang bayaran. Kahit man lang sana sumipot siya para mapag-usapan namin kung ano nga bang problema. Pinakalma ko lamang yung sarili ko noon dahil pasensya rin talaga ang puhunan sa ganitong trabaho. Inantay namin yung mga nagpapaantay. Inabot na naman po kami ng mga ilang oras. At lagpas 5:00 na nga sila nagdatingan. Ang kinagandahan lang doon ay meron na silang daladalang mga pangbayad. At talagang paulit-ulit pa silang humihingi ng pasensya sa akin dahil halos padilim na nga rin nung magdatingan sila. Bagay na hindi na rin bago sa akin dahil sanay na nga akong umuwi ng gabi. Yung nakakalungkot lang, wala talaga si Aling Chona dahil hindi nga talaga ito sumipot. Inasikaso ko lamang noon yung mga iba pang dapat asikasuhin. At nakiusap ako sa isang taga roon na mangungutang din nga. Nasabihan niya si Aling Chona na sumipot naman dahil dismayado na nga ako sa kanya. At baka sa susunod ay hihingi na ako ng tulong sa opisina at para mapag-usapan nila mismo. Kasi gano'n naman talaga ang nangyayari kapag merong tao na parang wala na nga talagang balak magbayad. Dahil hindi na rin sumisipot sa mga meetings. Sinabi naman sa akin nung pinakausapan ko na makakarating daw kay Aling Chona yung mga pinapasabi ko at umalis na nga rin ito. Mga ilang minuto pa bago naman ako umalis na at naglakad papunta doon sa waiting shed. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano noon at baka matakot lang ako. Nakarating naman ako doon at tinext ko na nga yung asawa ko. Madilim na rin talaga noon, Sir Dan. Nagulat na lang ako nung may naglalakad papunta doon. Lumapit doon sa may waiting shed. Si Aling Chona. Akala ko magbabayad o hihingi ng dispensa. Pero tumingin-tingin lamang ito sa paligid. Na parang tinitignan po nito kung meron bang tao. Tapos agad po itong lumapit sa akin. At merong pabulong na sinabi. Talagang ginigipit mo kami, no? Mag-ingat ka, iha. At baka hindi mo kilala
yung binabangga mo. Sabi po nito sa akin. Habang sinasabi po niya iyon, nanlilisik na po yung kanyang mga mata. Nung napaatras po ako sa kinatatayuan ko, bigla pong umisi yung matanda at nung binuka po nito yung kanyang bibig, nakita ko po talaga, Sir Dan. Talagang pinakita po nito sa akin kung paanong dahan-dahang humahaba ang kanyang mga pangil. Sumisigaw na ako noon dahil takot na nga ako. Pero parang walang lumalabas na boses sa akin. Hindi talaga natakot yung matanda, samantalang medyo maliwanag doon dahil may ilaw malapit sa waiting shed. Kaso wala nga lang bahay na malapit. Meron lang pong street light. Sisigaw na nga sana ako ulit nung bigla naman akong sinakal ng matanda. Babaeng matanda po ito pero ang lakas po niya. Mabuti na lang at may nadukot akong gunting sa aking bag. Lagi ko kasing dala yon dahil nauso po noon yung pagre-recycle ng mga plastic na pabalat ng mga chicherya o kung ano-ano pa. Ginagawa ko po yun habang naghihintay minsan. Ibang-iba na po yung itsura ng matanda noon Yung buhok po nito, parang nagtatayuan din. Nung madukot ko po yung gunting, talagang sinaksak ko na nga po yung kamay po niyang ginagamit sa pagsakal po sa akin. Nakailang saksak po ako noon sa kanyang kamay bago niya ako binitawan. Siyempre hindi naman po bumaon talaga yon dahil hindi naman po sobrang tulis ng gunting. Pero sapat na po yon para mabitawan niya ako. Galit na galit noon yung matanda. Pero natigilan ito nung makita niyang merong paparating na motor. Yung asawa ko po yon dahil alam na alam ko nga yung tunog ng motor namin. Bago pa man ako mahawakan ulit ng matanda, tumakbo na po ako pasalubong sa asawa ko at sumigaw ng sumigaw. Gulat na gulat noon yung asawa ko kaya nagpaliwanag ako. Pero halos hindi na ako makapagsalita ng diretsyo dahil nga sa nerbiyos. Kaya tinuturo ko yung nasa waiting shed. Nung lingunin ko nga po ulit yon, nakita namin pareho ng asawa ko yung matanda na mabilis na nagsuot sa kakahuyan sa likod ng waiting shed. Ang bilis po nun. Mabuti na lang at nag-alangan siya nung makita niyang merong motor na paparating dahil kung hindi, pwedeng-pwede pa talaga niya akong patayin o saktan kung ginusto lamang niya. Umuwi na lang kami noon ng asawa ko. Nakita nga niya yung mga dugo sa gunting at sa kamay ko. Pati na rin yung marka ng pagsakal sa aking leeg. Kinabukasan, agad-agad nga po kaming bumalik, Sir Dan. Kasama ang mga kapatid ng asawa ko. Pero sinabihan ko lang po sila na wag maghanap ng gulo. Sinadya namin agad yung bahay nila Aling Chona. Iginiit ko yung mga nangyari pero tinatanggi po nila. Sinabi kong patunay yung mga sugat. Pero nung tignan po namin ang kanyang kamay, yung mga sugat po nito, nandun pa rin po pero parang naghilom na. Yung tipong parang pagaling na talaga. Sabi po niya, sugat daw niya yon nung nagapas sila ng mga tanim nilang palay sa maliit nilang palayan. At kung kagabi lang nga daw yung sinasabi ko, edi sana preska pa daw yung sugat. Yun po talaga yung term na ginamit niya. Ang tanda na po niya para magapas pa ng palay. At yung mga sugat niya, doon din po talaga yung mga sinaksak ko. Pero nagdatingan na rin po noon ng ibang mga kamag-anak ni Aling Chona dahil mukhang nakatunog po yung mga ito na pumunta nga kami doon. Nung mapansin ko pong nagsisimula na pong magkataasan pa ng boses, inawat ko na lang po noon yung asawa ko pati na rin yung kanyang mga kapatid bago pa nga po tuluyang magkataasan ng boses at magkagulo. Umalis po kami noon at nag-resign na rin po ako sa trabaho ko. Hindi ko na po sinabi kung anong dahilan basta sinabi ko lang na ayaw ko na. Wala pong nakaalam nun masyado dahil nga po hindi naman po kami nagkwento. Umiwas na lang po talaga kami.
Na-trauma din talaga ako dahil sa totoo lang, muntik na akong patayin ng aswang na iyon. Mabuti na lang at may mga ganitong programa na malaya kaming magbahagi ng mga kwento. Dahil pag kwento ko to sa iba na ako lang, siguradong walang maniniwala eh. Ilang pagkakataon ko na ring sinubukan pero wala rin. Ngunit malinaw sa akin, Sir Dan, na aswang si Aling Chona, pero hindi ko na rin alam kung buhay pa ba ito o hindi. Matagal-tagal na rin kasi nang mangyari ito. Hanggang dito na lang din po itong kwento at maraming salamat sa pagkakataong may bahagi ito sa inyo. Taong 1994, nang maisipan ng aming angkan na magkaroon ng reunion. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkikita-kita. May kapatid yung tatay ko na pumanaw na. Ang mga lola at lolo ko naman ay wala na rin. Karamihan sa aming magpipinsan noon ay nagkaanak na at lahat. Kaya naisip naming magkita-kita naman para makabawi sa panahong nagdaan. Tawagin niyo po akong Arnel. Nasa 16 na taong gulang ako noon. Taga-Capiz. At karamihan sa mga kamag-anak namin ay nasa Kabisayaan lang din. Meron sa Iloilo, sa Aklan, ang iba naman ay nasa Cebu at Negros. Pero dito kami sa Capiz nagkita-kita nung taong yon. Yun yung aming napagkasunduan. Lalo at yung tatay ko, yung kaisa-isang lalaki sa kanilang 8 magkakapatid. May bagong bukas na resort noon sa aming probinsya. At doon namin naisip na ipagdiwang yung nasabing reunion. Nung nagdatingan na nga yung lahat, kinabukasan nga ay itinuloy na namin yung aming plano. Nagsaya kami noon dahil sa wakas ay nagkasama nga ulit kami. Maraming mga pagkain, masaya yung lahat, at maraming mga palaro para sa mga kabataan. Sinong mag-aakala na pagkatapos nun ay may mangyayaring hindi inaasahan. Kahit ako na lumaki sa lugar namin at sanay na rin sa mga kwentong kababalaghan, ay hindi talaga inaasahan ang mga nangyari. Pagkatapos naming magsaya, karamihan sa mga kamag-anak namin ay doon na nga dumiretso sa bahay ng yumao naming lola at lolo. Sa bahay ng yumao naming lola at lolo. Medyo malaki kasi yung bahay na iyon at merong 2 palapag. Sa tabi naman nun ay yung bahay ng kamag-anak rin namin na may kalakihang bahay din. Kaya karamihan sa kanila ay doon na dumiretso dahil doon nga sila matutulog. Nasa kabilang sitio lamang din yon mula sa bahay namin. Mga 10 minutong lakaran lang naman ang distansya mula sa bahay. Malapit lang din kung tutuusin. Lalo at sakop lang din ng iisang baryo. Napagod kaming lahat noon. At dahil maliit lang din yung bahay namin, yung nakituloy naman sa bahay namin ay ang pinsan kong si Ate Camille, pati na rin yung asawa nito. Bagong kasal lamang silang 2 at katunayan ay nagdadalang tao noon yung pinsan kong ito. Doon niya piniling makituloy sa amin dahil sa lahat ng mga pinsan ko, siya talaga yung pinakamalapit kay tatay, pati na rin sa akin. Kahit nung mga bata pa kami, tumira din dito sa amin at nag-aral pa nga dito sa Capiz ng 2 taon si Ate Camille, kahit nasa Iloilo na nga yung mga magulang nito noon. Mga 20 anyos lang din si Ate Camille nang mangyari ito. Konti lang din yung agwat ng aming edad. Dahil pagod nga kaming lahat, ay maaga kaming nakatulog. Mga 8:00 pa lang yata ay humihilik na kami noon. Kinabukasan, pumunta kami ni Ate Camille doon sa bahay ng lola ko
kung nasaan nga yung karamihan sa mga kamag-anak namin. 3 kaming naglakad noon papunta doon. Bale, si Ate Camille at yung kanyang asawa, yung kasama ko. Nung malapit na nga kami doon, nakasalubong namin ang isang matanda. Matandang babae na kahit ako ay hindi ko kilala. Meron itong bitbit na basket. May talukbong sa kanyang ulo na parang tela. At bago nga kami lumapit, inunahan ito kami agad ng bati na medyo ikinagulat ko. Lalo at hindi nga namin ito kilala at hindi pa nga kami nakakalapit dito. Binati niya kami ng magandang umaga at abot tenga po yung ngiti nito. Binati na lang din namin ito bilang tugon. Nagtanong noon sa amin yung matanda, kasama ba kayo doon sa nag-reunion sa resort na malapit dito kahapon? Nakita ko rin kayo eh. Naglalako kasi ako nitong tinda kong puto. Taga kabilang baryo lamang ako. Wika pa nga ng matanda na nagpakilala sa pangalang Minda. Mukha namang mabait itong si Lola Minda. Inalok pa niya kaming bumili ng kanyang paninda. Pero agaran kaming tumanggi. Lalo at kakatapos lang din naming mag-agahan noon at talagang busog pa nga kami. Ang nakakatuwa doon ay inalok pa niya ulit kami na kahit libre na lang daw para sa amin at swerte daw na buena mano yung buntis. Pero ako na nga yung nagsalita noon. Wag na ho, Lola. Sayang naman po kung ililibre pa ninyo kami. Okay lang naman po kami. Next time po, bibili din kami. Salamat na lang po muna sa ngayon. Wika ko pa nga noon. Lalo at sinanay nga ako ng tatay ko na hindi basta-bastang tatanggap ng pagkain sa hindi kakilala. At baka hindi mo alam at may iba palang intensyon sa'yo yung taong ito. Tumango lang yung matanda noon at naglakad na nga palayo sa kabilang direksyon. Nilingon ko pa nga yon at lumingon din ito at nginitian pa nga ako. Nang medyo alanganin. Sabi ko noon kay Ate Camille, bumawi na lang kami at bumili sa matanda kung makita namin ito ulit. Para kasing nalungkot yung ate ko na hindi siya nakabili sa matanda. Lalo at parang kawawa naman nga ito. Pero kasabay nun, biglang napahawak si Ate Camille sa kanyang tiyan. At napalingon sa matanda na animoy nagtataka. May problema ba? Tanong ng asawa nitong tawagin nating Kuya Joel. Wala naman. Parang kumirot lang sandali yung tiyan ko. Wika lang ni Ate Camille pero ayos lang daw ito. Dumiretso na kami noon doon sa ibang kamag-anak namin. Inabot na nga kami noon ng hanggang hapon. Doon na rin kami nagtanghalian noon dahil medyo ginanahan sa pakikipagkwentuhan. Pati sila tatay ay pumunta na rin doon. Bandang 4:30 na yata ng hapon noon. Nung niyaya ko ni Ate Camille na manungkit umano kami ng santol doon sa likod ng bahay nila Lola. May 2 puno kasi ng santol doon sa likod ng bahay na noon ay talagang punong-puno ng bunga. Kumuha ako agad ng mahabang panungkit noon. Tapos pumunta na kami doon sa may likod ng bahay. Pagkatapos noon ay masaya nga kaming nanungkit ng santol nang biglang magsalita si Ate Camille. Sino yung nandoon? Tanong nito sabay turo sa may kakahuyan sa unahan lang ng aming kinatatayuan. Napalingon naman ako doon. Yung ano ate, wala naman ah. Wika ko pa nga noon.
Parang may babae kasing mahaba yung buhok. Sabi pa nga ni Ate Camille. Ako naman ay nagmadaling binitawan yung panungkit at agad na tinumbok yung parting tinuturo ni ate. Papalapit pa lang ako doon nang may nakita akong mabilis na tumakbo. Babae po yun. Matanda. Mahaba at puti na yung buhok. Mabilis po yung nagsuot sa may kasukalan. Napalingon ako noon kay ate. At nagkatinginan kaming dalawa. Lalo na nung tumakbo nga yung taong yon. Dahil nakilala po namin ito pareho. Yung kanyang suot, talagang nakilala namin. Pati na rin yung mismong mukha nito. Di ba siya nga yun? Yung matanda kanina? Wika agad ni Ate Camille. Napatango naman ako noon at agad na nagtaka. Sinusundan ba kami ng matanda? Si Ate Camille ba yung dahilan? Mga tanong ko agad noon sa aking sarili. Niyaya naman ako ni Ate Camille na umalis na nga doon dahil bigla umano siyang kinilabutan. Kahit ako din naman. Parang kakaibang pakiramdam yung ibinigay sa akin ng matanda noon. Nangilabot din talaga ako. Nung makita ko kasi ito, nanlilisik po yung mga mata nito. Parang mabangis na hayop at yung kilos nito ay talagang mabilis. Animoy hindi matanda. Pagpasok nga namin sa may loob ng bahay, doon na nga namin nabanggit sa iba yung mga nangyari. Inilarawan namin yung matanda at nalaman naming nakita rin pala ito ng iba naming mga pinsan sa may labas ng resort noong nakaraang araw. Pinilit daw sila nito na bumili pero tumanggi nga raw sila dahil sinenyasan daw sila ng gwardya ng resort na wag silang bumili doon sa matanda. Nung tanungin daw nila yung gwardya, ang sabi daw nito ay baka aswang daw yung matanda. Nang makasalubong daw kasi ito ng gwardya isang pagkakataon, ay uminit daw bigla yung kanyang dalang proteksyon na bigay sa kanya ng albularyo. Binaliwala lang din daw yun ng mga pinsan namin dahil hindi sila naniniwala. Pero hindi daw talaga sila bumili doon sa matanda. Ang sabi ni Kuya Joel noon, wag na lang namin gaanong isipin at baka makaapekto pa raw kay ate. Kaya pilit namin kinalimutan yung tungkol doon. Baka nagkataon lang din yung mga pangyayari. Sabi ko na lang noon. Pag uwi namin ng bahay, wala kaming binanggit kay tatay at kay nanay. Pero yung bagay na pilit naming binabaliwala ay babalikan pa po pala kami. Nakadungaw na noon si Ate Camille sa may bintana ng bahay habang kami naman ay abala sa pakikinig ng radyo. Nang bigla na lamang napasigaw si Ate Camille. Ako yung pinakamalapit sa kanya kaya ako nga yung unang napabalikwas. Lalo at gabi na nga rin. Sigaw ng sigaw si ate at may kung ano itong tinatanggal sa kanyang braso. Nung mabilis akong lumapit, doon ko na nga nakita ang isang mabalahibong kamay na pilit hinihila palabas si Ate Camille. At nung mabilis kong tinulungan si ate, napadungaw din ako doon sa may ilalim ng bintana. Doon ko na nga nakita ang isang nakakapangilabot na nilalang na humihila sa braso ni Ate Camille. Ang haba po ng buhok nun. Maitim din yung balat at talagang malangis. Ganon din po yung buhok nito, na parang kapag hinawakan mo, dudulas lang yung kamay mo. Nakatingala ito sa amin habang nanilisik ang kanyang mga mata. Nahalos himatayin ako sa kaba nang makita ko yon
At pati ako ay napasigaw habang sinusubukang tanggalin yung kamay nito sa braso ni Ate Camille. Siyempre, dali-dali na ring napatakbo sila Kuya Joel. At nang marinig ng nilalang na yon na nagkagulo na, binitawan po nito yung braso ni Ate Camille. Kasabay po ng pagbitaw nito ay yung paghuni ng tiktik. Kapag naaalala ko yung huning yon, kinikilabutan pa rin po ako, Sir Dan. Nagmarka talaga at namula yung parte ng braso ni ate na dinakma ng aswang na yon. Ando na rin yung nanay ko at nagtataka ito. "Nasaan ba yung tatay mo?" Sigaw pa nga ni nanay noon dahil nawawala nga yung tatay ko. Kung kailan pa sana na kailangan namin siya dahil nagkakagulo na nga noon. Ngunit kasabay ng kaguluhang yon at ng pagkadiskubre namin na nawawala nga yung tatay ko, isang malakas na pagsigaw ang aming biglang narinig mula sa labas ng aming bahay. Boses po yun ng tatay ko. Hindi kami pwedeng magkamali. "Tik-tik! Andito siya!" Sigaw pa nga ng tatay ko noon na agad namang sinundan ng malakas na paghuni ng tiktik na parang nabulabog. At isang paghiyaw mula sa boses ng isang babae. "Hayop ka! Papatayin kita!" Sigaw pa nga ulit ng tatay ko noon. Tumakbo naman kami ni nanay palabas habang naiwan yung aking mga kapatid at sina Ate Camille doon sa loob. Paglabas namin ay naabutan namin si tatay na hawak-hawak yung kanyang itak. May bahid yun ng dugo. Ayon sa kanya ay nagawa niyang tagain yung aswang bago yun nakatakbo. Malubhang tama daw sa likod yung tinamo ng nilalang. At susundan daw niya iyon pero kailangan daw niya ng ilaw. Ayaw pa sana ng nanay ko nung una. Pero sinabi ko na lamang na sasamahan ko yung tatay ko. Ako yung nagdala ng flashlight noon. Yung mga bakas po ng dugo, Sir Dan, nakita pa po namin. Sinundan nga namin hanggang sa dalhin kami noon sa may ilog na malapit lang din doon sa aming bahay. Mukhang tumawid siya ng ilog. Maraming bangka dito eh. Kung may ilaw lang sana akong dala nung lumabas ako, baka agaran ko siyang nasundan. Bumalik na tayo sa ngayon. Hindi natin sila pwedeng iwan doon sa bahay ng matagal. Wika pa nga ng tatay ko noon. Buong akala ng tatay ko noon ay nakatakas na nga talaga yung aswang. Baka hindi raw pala niya napuruhan ng pagtaga. Pero kinaumagahan, ginulat po kami ng isang balita. May nakita raw na patay na matandang babae. Doon lang banda, sa may kabilang parte ng ilog. Inilarawan nga po nila at tugma talaga doon sa matandang babaeng nagtitinda ng puto. Pero walang nakakaalam kung taga saan nga raw ba yung matanda. Nagulat lang din daw sila nang may dalawang matandang lalaki yung dumating at kumuha doon sa bangkay ng matandang babae dahil kamag-anak daw nila yon. Ayon sa mga kababaryo namin, parang wala man lang daw gaanong reaksyon sa mukha ng dalawang matandang lalaking kumuha ng katawan. Yun bang tipo na parang alam na nila yung nangyari sa kanilang kamag-anak na natagpuang patay. Nanahimik na lang kami syempre, pero malakas po yung hinala namin na yun din yung aswang na nagawang tagain ng tatay ko. Mula po nang mangyari yung lahat ng iyon, ang mga sumunod pa na reunion
ay doon na nga kila Ate Camille namin ipinagdiwang. Mas panatag po kasi sila Ate Camille. Kung doon na lang din sa kanila, lalo at nag-iwan nga ng takot sa kanya yung nangyari dito sa amin. Hinding-hindi namin yun makakalimutan kailanman. Hanggang dito na lang din po itong kwento na ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam. Good day po sa inyong lahat. EJ, yun na lang po yung itawag ninyo sa akin. Ibabahagi ko lang din po sana sa inyong lahat yung kwento ng aking lolo Rodeng. Nangyari po ito noong nasa Leyte pa nga po siya nakatira. Nang mga panahong yon, nasa edad 18 pa lamang po noon si Lolo Rodeng at nahilig sa pakikipagbarkada. Dalawa nga sa matatalik niyang kabarkada ay tawagin nating Buboy at Gardo. Mas madalas pa nga niyang makasama noon yung kanyang mga kabarkada. Malimit siyang wala sa kanilang bahay at gabi na kung umuwi. Dahil sa pakikipag-inuman sa mga ito. At dahil doon ay hindi nga maiwasan na umuwi ito ng lasing, lalo pa't pag-iinom yung bisyo nilang magkakaibigan. Pinagsasabihan naman siya ng kanyang ina na itigil na yung kanyang ginagawa, lalo na yung paglalasing at yung pag-uwi ng gabi, dahil baka kung ano pa raw yung mangyari dito. Ngunit hindi nakikinig noon itong si Lolo Rodeng sa kanyang ina. Katwiran niya, wala pa naman siyang nararanasang kakaiba sa kanyang daan. Kaya kampante rin siyang walang mangyayaring masama sa kanya. Lalo na't may mga kasama naman din siya. Isang hapon, mga bandang 3:00, nagpunta nga sa bahay ni na Lolo, sina Buboy at Gardo. Niyaya siya ng mga ito na pumunta sa isa nilang kabarkada doon sa kabilang baryo. May inuman daw kasi roon dahil kaarawan nga ng kapatid ng kabarkada nilang tawagin naman nating Lito. Hindi tumanggi si Lolo Rodeng noon at kaagad na nagbihis upang sumama sa kanyang dalawang kaibigan. Nang matapos na nga siya sa kanyang pagbibihis, nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang. Muli pa nga siyang pinagsabihan ng kanyang ina, ngunit isinawalang bahala naman yon ni Lolo. Tsaka umalis na rin agad ng kanilang bahay. Naglakad lamang sila noon patungo doon sa bahay ng kanilang kabarkadang iyon. At nang makarating na nga sila doon sa bahay ni Nalito, nakita sila nito. Kaya niyaya silang pumasok na nga rin agad sa bahay nito upang makakain. Kumain naman sila noon. At pagkatapos nga nilang kumain, niyaya sila nitong makipag-inuman na rin. Kasama nila yung iba pang kamag-anak noon ng kanilang kabarkada. Nang medyo paggabi na nga rin noon, silang magbabarkada na lamang yung nagiinuman dahil umuwi na nga rin yung mga kamag-anak ni Lito. 4 na lamang daw silang nagiinuman habang nagkukwentuhan patungkol sa kung ano-ano. Lumipas pa ang ilang oras at malakas na rin yung tama ng alak sa kanilang 4. Dahil marami-rami na nga rin daw yung kanilang nauubos noon. Dahil sa kanilang kalasingan, doon mismo sa kanilang pinag-iinuman sila nakatulog. At dahil nga sa kalasingan nila ng gabing yon, nagising na lamang daw sila kinaumagahan na nasa kwarto na ni Lito. Pinagtulungan daw kasi silang buhati ng ama at kapatid ni Lito dahil may kakaibang nangyari daw ng gabing yon. Kwento pa sa kanila ng kapatid ni Lito. Habang mahimbing daw yung tulog nilang 4 doon sa labas, ay naging maingay daw yung paligid dahil sa paghuni
ng mga aswang. Nang mga panahong yun din pala, 3 buwang buntis yung asawa ng kapatid ni Lito. Kaya siguro ay inaaswang sila. Kaya dali-dali nga raw silang pinagtulungan ng mag-ama para maipasok at baka sila pa nga yung pagdiskitahan ng aswang na yon. Noon din ay napag-alaman nga nilang may pagala-gala raw na aswang doon sa baryo ni Lito. Wala pa naman daw itong nabibiktima sa kanilang nayon. Ngunit sa karatig baryo daw nila ay meron na. Nagpasalamat na lamang noon sina Lolo Roding dahil hindi sila pinabayaan ng pamilya ni Lito. Nang maging maayos na kahit papano ang kanilang pakiramdam, ay nagpaalam na nga rin sila sa kanilang kabarkada upang makauwi na rin. Nang makarating nga si Lolo Roding sa kanilang bahay, bumungad kaagad sa kanya ang galit ng kanyang ina. Pinagalitan nito si Lolo tungkol sa hindi nga nito pag-uwi ng gabing yon. Wala namang ginawa si Lolo kung hindi hayaan na lamang yung kanyang ina. Baka sa sunod niyan, baka kung ano nang mangyayari sa iyong bata ka, ewan ko na lang talaga sa inyo, Roding. Sabi raw ng kanyang ina sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang ina yung tungkol sa kwentong aswang. Nakalat na rin pala sa ibang bayan at sa iba pang mga baryo. Baka sa susunod niyan, aswang na yung makasalubong ninyo. Dagdag pa raw ng ina nito. Hindi pa rin yun pinansin ni Lolo Roding. At nagkulong na lamang daw ito sa kanyang kwarto upang matulog. Naging matunog pa nga noon yung tungkol sa aswang na pagala-gala sa lugar ni Lolo Roding at pati na rin sa mga karatig baryo. May ilang hayop nga rin daw itong nabiktima sa baryo kung saan ito nagmula. Maging sa baryo ni Lito ay pabalik-balik din daw yung naturang aswang. Lalo nga't buntis rin yung asawa ng kapatid ni Lito. Isang gabi, mga bandang 8:00 po yun. Pauwi pa lang si Lolo galing sa pakikipag-inuman nito kina Buboy. Mag-isa lamang daw siya noon dahil nauna siyang umuwi kaysa kay Gardo. Pasuray-suray daw si Lolo ng gabing yon dahil sa tama ng alak sa kanya. Hiniram na lang niya ang debateryang ilaw ni Buboy para magamit niyang ilaw pa uwi. At nung nasa parting yun na nga si Lolo, ginamit na niya ang debateryang ilaw na kanyang dala. Habang naglalakad siya, inilawan nga niya ang madadaanan nito. At sa hindi inaasahan ni Lolo, may nahagip siyang isang nilalang na mabilis raw yung naging pagkilos. Inakala pa nga niyang guni-guni lamang niya yon. Ngunit nang ilawan niya ang parte kung saan nagtungo yung kanyang nakita, ikinagulat ni Lolo Roding ang kanyang namasdan. May isang babae kasi yung nakatayo sa parting yon. Nakatakip sa mukha nito yung mahaba niyang buhok, kaya hindi nakita ni Lolo yung kanyang mukha. Pinagmasdan yung mabuti ni Lolo, lalo na't hindi gumagalaw yung nasabing babae, tsaka tila nakayuko lamang daw doon. Biglang nakaramdam ng kaba si Lolo nang maisip niyang baka minumulto nga siya. At dahil doon, inilis niya ang ilaw at nagkunwaring hindi nakita yung nasabing babae. Tila nabawasan rin yung tama ng alak sa kanya dahil pinagpawisan daw siya ng malapot noon. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad noon habang sinasabi na dadaan lamang siya at wala nang ibang gagawin pa doon. Batid naman ni Lolo na nakasunod sa kanya yung nasabing babae. Ngunit hindi lamang daw niya yun pinansin. Ramdam niya ang kakaibang takot at kaba. Ngunit hindi na lamang niya pinapahalata
at binilisan na lamang nito ang kanyang paglalakad palayo sa daang yon. Nakarating nga si Lolo Roding noon sa kanilang bahay at naabutan nitong natutulog na ang kanyang mga magulang. Nagpasya nga siyang magpahinga at iwinaksi na lamang niya sa kanyang isipan yung tungkol sa babaeng kanyang nakasalubong sa kanyang daan pa uwi. Naisip niya rin kasi na baka dala lamang yun ang pagiging lasing nito. Kinaumagahan, nagising nga si Lolo dahil sa ingay ng paligid. Lumabas siya sa kanyang kwarto upang alamin kung ano nga bang nangyayari, at naabutan nga niya ang isa sa kanilang mga kapitbahay na sumisigaw. Nagtatanong raw ito kung sino nga ba yung pumatay ng kanyang alagang baka, dahil nakita na lamang daw niya itong wala ng buhay sa kanilang bakuran nang magising siya. Duguan daw yung nasabing hayop at wakwak na raw yung tiyan at wala na yung ibang lamang loob nito. Pinagsabihan siya ng mga kababaryo ni na Lolo. Pinagsabihan siya ng mga kababaryo nga nila na walang ibang may gawa ng ganoong bagay kung hindi aswang. Wala namang nagawa noon yung kanilang kapitbahay kung hindi yung tanggapin na lamang yung nangyari sa kanyang mahal na alaga. Naalala pa ni Lolo yung babaeng kanyang nakita sa daan pa uwi. Napaisip raw siya noon na baka yun yung may gawa at yun pala talaga yung aswang na pagala-gala sa mga baryo. Ngunit kahit na ganoon, inilihim na lamang daw niya yon, at nang hindi na rin siya mapagsabihan ng kanyang ina tungkol sa paglalasing at pag-uwi nito ng gabi. Nagpatuloy naman yung mga bali-balita tungkol sa pamiminsala ng aswang na gumagala sa kanilang mga baryo. Dahil doon, binalot ng takot yung mga tao sa lugar ni na Lolo. Maging yung mga magulang nga ni Lolo ay nagkaroon din ng takot sa nasabing nilalang. Dahil din doon, ay hindi na pinapayagan si Lolo Roding ng kanyang ina na gumala kasama ang kanyang mga kaibigan. Wala namang nagawa noon si Lolo kung hindi yung sundin na lamang yung kanyang nanay. Subalit, makalipas lamang yung ilang mga araw, ay hindi nga napigilan ni Lolo ang kanyang sarili na suwayin ang kanyang ina. Dahil isang gabi, na mahimbing na nga yung tulog ng kanyang mga magulang, at siya naman ay hindi makatulog sa hindi niya malamang dahilan. At habang nakahiga raw siya, nakarinig daw siya ng magkakasunod na pagsitsit. At dahil doon, ay napadungaw daw siya sa bintana ng kanyang kwarto. At nakita nga niyang may tao sa labas ng kanilang bahay. Walang ano-ano, narinig niyang tinawag yung kanyang pangalan. Kaya napagtanto niyang sina Buboy at Gardo ang mga yon. Hindi naman nagdalawang isip noon si Lolo na sa bintana na lamang ng kanyang kwarto dumaan upang puntahan ang kanyang mga kaibigan. At nang makalabas ng araw si Lolo, nilapitan na siya ng kanyang dalawang kaibigan. Hindi na sila nagdalawang isip pa noon na umalis. At nagtungo nga sila sa kanilang tambayan, lalo na't may dalang alak yung dalawa. Nung nasa tambayan ng araw sila, sinimulan naman kaagad nila ang kanilang pag-iinuman. Bago pa man daw nila maubos yung isang bote ng alak, ay nagkaroon daw ng kakaibang kutob itong si Lolo Roding. Dahil bigla raw siyang nakaamoy ng malansang samyo sa hangin. Napatanong nga siya sa kanyang mga kaibigan kung naaamoy rin ba nila yung malansang samyo ng hangin. Ngunit napailing na lang daw yung dalawa. Pinagsabihan pa raw siya ng mga ito na baka amoy lamang ng alak yung kanyang naaamoy
Ngunit napailing naman daw si Lolo. Pinagtawanan pa raw siya ng dalawa dahil sa kanyang naging kwento. Dahil ikwento nga raw niya yung tungkol sa babaeng kanyang nakita noon. Dahil nga sa kanyang mga naramdaman. Panay rin daw yung pagpalingalinga ni Lolo noon sa paligid ng kanilang tambayan, ngunit wala naman daw siyang nakitang kakaiba sa paligid. Ang hindi nga nila alam ng mga sandaling yon, habang nagsasaya sila, ay may nagmamasid na pala sa kanilang tatlo. Natigil lamang yung kanilang pagtatawanan noon nang bigla silang pinanindigan ng balahibo dahil sa pagiba ng simoy ng hangin. Nagkatinginan daw silang tatlo ng mga sandaling yon, at walang kahit isa sa kanila ang nakapagsalita. At lalo nga raw silang kinilabutan noon nang sa hindi kalayuan ay meron silang natatanaw na papalapit sa kanila. Nanginginig na inilawan daw ni Bubo yung nasabing papalapit sa kanila. Ngunit naging mabilis daw yung pagkilos nito at bigla na lamang daw itong nawala. Hindi nga nila nasundan kung saan nga ba nagpunta yung nilalang na iyon. Hindi pa sila lasing ng mga oras na iyon, kaya alam nilang hindi lamang guni-gunian kung anumang kanilang nakita. Lalo at tatlo nga rin silang nakakita nun. Hindi na sila nagsalita pa at mabilis na napatayo. Hindi na rin nila nagawang dalhin yung kanilang alak at iniwan na lamang daw yon sa kanilang tambayan. Tumakbo nga silang tatlo palayo sa kanilang tambayan. Subalit ganoon na lamang yung takot na kanilang naramdaman noong may naririnig silang mga pagyabag na nakasunod sa kanila. Hindi na nga sila lumingon pa at mabilis na lamang na tumakbo patungo sa bahay ni Lolo. Gayong yun nga yung pinakamalapit sa kanila. Hindi pa rin daw sila tinigilan ng humahabol sa kanila. Kaya dali-dali pa silang dumanoon sa bintana ni Lolo upang pumasok sa kwarto nito. At nang makapasok nga raw sila sa kwarto ni Lolo, sumilip na lamang daw sila sa bintana. At mula roon, kitang-kita raw nila yung babaeng humahabol sa kanila. Napatigil pa raw ito at nagpalingalinga sa kanyang paligid nang hindi na nga nito makita sina Lolo. Napaangil rin daw yon na animoy galit dahil sa hindi nga niya naabutan sina Lolo. Mabuti na lang at talagang mabibilis ring tumakbo sina Lolo pati yung kanyang mga kaibigan. Yan din yung babaeng nakita ko ng gabing yon. Wika pa raw noon ni Lolo. Marahil yan nga yung aswang na kanilang sinasabi. Wika naman daw ni Gardo na sinangayunan naman nilang lahat. Minasdan lamang nila yung sumunod na gagawin ng babae. Ngunit ikinagulat daw nilang tatlo nang mabilis raw na nagpalit ng anyo yung babae, tsaka mabilis na nawala sa dilim. Dahil nga sa nangyari sa kanila ng gabing yon, hindi raw sila nakatulog ng mabuti hanggang sa mag-umaga. Nabulabog na naman sila ng sigawan noon nang muli na namang natagpo ang wakwak yung tiyan at wala ng mga lamang loob ang isa pang alagang hayop ng kanilang kapitbahay. Ikinagulat pa nga ng mga magulang ni Lolo kung paanong nasa bahay nila sina Gardo at Buboy nang pasukin nga nila yung kwarto ni Lolo. At dahil doon ay wala na nga ring nagawa sina Lolo kung hindi yung ikwento yung nangyari sa kanila ng gabing yon, pati yung babaeng kanilang nakita. Tulad nga nila, naisip din ng mga magulang ni Lolo na marahil yung babaeng yon yung aswang na nagmula pa sa kabilang baryo. Tumagal pa nga ng ilang linggo noon yung pananalasa ng aswang sa baryong yon. Hanggang sa isang araw nga noon, dahil na rin sa nagroronda na rin yung mga kalalakihan sa baryo nila,
ay nahuli rin daw nila yung aswang na iyon. Pinagtulungan daw ng mga tao sa kabilang baryo hanggang sa nagawa nga raw nila yung patayin. Sinunog pa nga raw nila yung katawan ng aswang na iyon Lalo na at mag-isa lamang naman pala itong naninirahan at napadpad lamang sa kabilang baryo at walang kahit sinong kakilala. Simula po noon, wala nang aswang na gumambala sa mga baryo. Dahil naman sa naging karanasan ni na Lolo, tila nadala na raw sila na makipag-inuman lalo na nga tuwing gabi. Nagsimula na rin daw silang magbago dahil nga sa kanilang nakakapangilabot na naranasan. At dahil doon, iniwasan na rin nga ni Lolo yung bisyo, lalo na yung pag-iinom. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat.